Itinaas ng gwardya ang kanyang kamay at sinampal ang batok ng munting bata, isang kilos na agad nagpagising ng matinding galit at hanggaring pumatay sa puso ng kanyang ama. Pagkalabas nila, nagsinungaling siya sa kanyang pamilya na nakalimutan niya ang kanyang telepono sa loob at bumalik muling pumasok sa arcade. Walang sabi-sabi, mabilis siyang sumugod, at buong puwersang inundayan ng kamao na puno ng galit ang mukha ng kalaban. Ang bawat suntok niya ay mabangis at walang tigil, sunod-sunod na parang isang hayop na tuluyang napuno ng puot at pinakawala ng lahat ng kanyang galit sa taong nasa harapan niya. Ito ang pinakabagong sequel ng pelikulang inilabas noong 2025. Ang kwento ay nagpapatuloy mula sa naunang bahagi, kung saan si Hutch, matapos sunugin ang napakalaking halaga ng pera ng Russian Mafia sa isang misyon, ay nagkaroon ng utang na hindi niya matakasan. Pansamantalang binayaran ng Central Intelligence Agency ang bahagi ng kanyang pagkakautang, ngunit sa kondisyon na kailangan niyang patuloy na sumabak sa sunod-sunod na mapanganib na misyon, gamit ang kanyang dugo at buhay upang mabayaran ang madilim na utang na iyon. Dahil sa mga matagalang patayan at pagtakas, si Hutch ay labis na napagod, parehong pisikal at mental, ngunit nakatala pa rin sa kanyang utang ang $30 milyon sa mga Ruso, kaya't napilitan siyang magpatuloy. Upang mapanatili ang ilusyon ng kapayapaan para sa kanyang pamilya, sinasamantala niya ang maliliit na oras ng pahinga sa pagitan ng mga misyon upang isama ang kanyang asawa at mga anak sa bakasyon, kunwari ay isa pa rin siyang normal na asawa at ama. Kinabukasan, nagsimulang mag-empake ang pamilya upang umalis. Sa loob ng kotse, umalangaw-ngaw ang mga klasikal na tugtugin, at ang masayang ritmo ay nagbigay ng init at tawanan sa kanilang biyahe. Masigla silang sumabay sa musika, at muling bumalik ang matagal nang nawalang aliwalas. Pagdating ng kotse sa isang resort town, naramdaman nilang sila ay tuluyang nakarating. Sabik ang lahat na tumungo sa water park na matagal nang hinihintay ng mga bata. Ngunit sa mismong gate ng parke, may hindi inaasahang balita. Malamig na inanunsyo ng isang empleyado na dahil sa isang insidente, kailangan munang isara ang parke para sa araw na iyon at maaari lamang silang magbigay ng discount voucher para sa hotdog bilang kabayaran. Biglang nawala ang saya ng lahat. Wala silang magawa kundi magtungo sa isang arcade. Paan ng mga klasikong laro ang arcade na iyon. Para sa panganay na si Brady, pakiramdam niya ay parang isda sa tubig. Agad na napansin ng maraming dalaga ang kanyang kaakit-akit na hitsura. Habang tuloy-tuloy siyang nakakascore sa larong basketball, umalangaw-ngaw ang tunog ng tagumpay mula sa makina at nakakuha siya ng maraming prize tickets. Ngunit dahil sa likas niyang kabaitan, gumawa siya ng desisyon na tila walang masama, ngunit sa katunayan ay napakadelikado. Nang makita niya ang ilang batang babae na nahihirapan dahil kulang ang kanilang tiket, buong bukas loob niyang ibinahagi ang sa kanya. Ang simpleng kabutihang ito ang siyang naging dahilan ng gulo. May ilang kabataang siga ang nakapansin sa pangyayari. Mali ang naging akala nila, inisip nilang nililigawan ni Brady ang mga dalaga. Ang mga kabataang iyon ay halatang mga lokal na siga na sanay na gumawa ng gulo sa kanilang lugar. Lumapit ang pinuno sa kanya at kinwestiyon siya. Ipinaliwanag ni Brady na ibinahagi lamang niya ang kanyang tiket, ngunit malinaw na ayaw nilang makinig. Pinalibutan nila si Brady, binigkas ang mga banta, at pinilit siyang humingi ng paumanhin. Nang tumanggi si Brady na umatras, biglang lumala ang sitwasyon. Isa sa mga siga ang dumampot ng laruan ng kapatid niya at pinunit ito sa harap ng lahat. Dahil sa matinding galit, mabilis na tumama ang kamao ni Brady, at agad bumagsak ang pinuno. Agad na sumaklolo ang mga gwardya ng arcade, ngunit lantad ang kanilang pagkiling. Hindi na nila inalam kung sino ang tama o mali, at agad nilang inakusahan si Brady bilang pasimuno ng gulo. Pinilit nilang palabasin kaagad ang pamilyang turista. Dahil sa takot na lumala pa ang sitwasyon, pinayuhan ng asawa si Hutch na huwag nang palalin ang kaguluhan. Napilitan si Hutch na supulan muna ang kanyang galit at pinangunahan ang kanyang pamilya palabas. Habang papalabas na ang lahat, yumuko ang nakababatang kapatid upang pulutin ang napunit na laruan, ngunit marahas siyang hinarang ng gwardya sa pintuan at malakas na sinampal sa batok. Sa sandaling iyon, biglang nanlamig ang mga mata ni Hutch at sumiklab ang matinding pagnanais na pumatay sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng pinto at nagkunwaring walang nangyari. Pagkatapos, sinabi niyang nakalimutan niya ang kanyang telepono at kailangang bumalik. Hinanap ni Hutch ang mga siga at ang kinikilingang gwardya na nang-api sa kanyang anak. Hindi na siya ang karaniwang ama na nagtatangkang makibagay sa lipunan, kundi ang isang propesyonal na sinanay upang pumatay. Ang laban ay naging isang panig lamang. Sa loob ng wala pang 5 minuto, tuluyang nagbago ang itsura ng buong arcade. Dumating ang kanyang asawa at mga anak, at ang eksenang nasal ayan nila ay saglit na nagpatigil sa kanila.
Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw ang sirena ng mga pulis at dinala silang lahat sa presinto. Ang tahimik na bakasyon ay biglang naging isang bagyong hindi na maliligtas. Lantad ang proteksyonismo ng mga awtoridad sa maliit na bayan na ito. Hindi nila itinago ang kanilang pagkamuhi sa mga dayo. Sa silid ng interogasyon, hinarap ni Becca ang mga hinala ng lokal na pulisya. Ang kanyang galit ay lubos na maiintindihan. Iginiit niyang sila ang biktima at bakit hindi inaresto ang mga batang nanakit sa kanyang anak. Ang tugon ng mga pulis ay lalo pang nakakagalit. Tinanong nila kung may hilig ba sa karahasan ang kanyang anak. Ang taktika na gawing salarin ng biktima ay patunay ng korupsyon at pagkiling ng lokal na kapulisan. Samantala, si Hutch ay dinala sa opisina ng sheriff. Ang lalaking nakaupo sa silya ay nagpakilalang si Wyatt, ang tunay na may kapangyarihan sa bayan. Matigas ang kanyang boses, puno ng awtoridad, at malinaw na ipinahayag ang hanggaring makuha ang hustisya para sa kanyang anak. Diretsahan niyang sinabi na nasaktan ni Brady ang braso ng kanyang anak na ginagamit sa pagbato. Sa harap ng ganitong akusasyon, pinilit ni Hutch na manatiling kalmado at pumayag na ipaumanhin ang kanyang anak. Kasabay nito, humiling din siya na silipin ang mga surveillance camera, dahil sa gitna ng gulo, inapirin ang kanyang anak na babae at iyon ang dahilan ng kanyang pagkawala ng kontrol. Tinanong niya kung iba ang nasa ganoong sitwasyon, anong desisyon kaya ang kanilang gagawin. Sa narinig, iniutos ni Wyatt na palayain ang pamilya ni Hutch. Subalit, pagkalabas nila ng presinto, palihim na nagbigay ng utos si Sheriff Abel na huwag pansinin ang sinabi ni Wyatt at inutusan ang kanyang mga tauhan na magtipon upang tuluyan ng tapusin ang pamilyang turista. Pagbalik nila sa hotel room, nanatili ang tensyon. Nadismaya si Becca na muli na namang bumalik sa karahasan ang kanyang asawa, at naniniwala siyang ang pagiging padalos-dalos ni Brady ay impluwensya ng ama. Sinubukan ipaliwanag ni Hutch na saglit lamang siyang nagpadala at nangangako na iyon na ang huling beses. Ngunit hindi nito naalis ang pangamba sa puso ng kanyang asawa. Maya-maya, napansin ni Becca ang isang itim na bag na sinadyang itago at tinanong kung ano ang laman. Hindi agad sumagot si Hutch hanggang sa binuksan ang zipper at lumitaw ang isang bote ng pulang alak. Ito ay mula sa rehiyon ng Puglia, sa parehong taon at lugar kung saan sila unang nagkakilala. Agad na bumalik ang mga alaala kay Becca. Naalala niya ang nakaraan at inamin din na mula pa noong simula, alam niyang ang lalaking nasa harap niya ay hindi pangkaraniwang tao. Siya ay mapanganib, ngunit imposibleng balewalain. Ang maikling mainit na sandaling ito ay muling nagbigay ng konting pag-asa para sa kanilang bakasyon. Kinabukasan, masigla silang nagtungo sa water park. Puno ng tawanan at kwentuhan ang biyahe, para bang pansamantalang naiwaksi ang kadiliman. Ngunit pagdating nila sa pantalan upang bumili ng tiket, agad na napansin ni Hutch ang kakaiba. Isang pulis ang nangunguna sa ilang lalaki na papalapit sa kanya na may masamang tingin. Agad niyang naramdaman ang panganib at naging alerto. Mabilis na isinakay ni Hutch ang kanyang asawa at mga anak sa ibang bangka habang siya naman ay naiwan upang harapin ang sitwasyon. Sa gitna ng karamihan, tinanong siya ng pinunong opisyal kung bakit nandito pa rin siya sa bayan. Kalmadong sumagot si Hutch na dinala lamang niya ang kanyang pamilya para sa isang bakasyon. Ngunit ang tanging isinagot sa kanya ay isang mapanuyang ngiti. Halos hindi pa natatapos ang kanyang salita nang biglaang sumiklab ang atake. Ang makipot na kabina ng bangka ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Nagsalpukan ang kamao at mga armas sa sobrang lapit. Maliksi at eksakto ang bawat galaw ni Hutch, pinabagsak ang isa't isa sa kanyang mga kalaban. Nang akala niyang magkakaroon siya ng sandali para huminga, muling bumangon ang kalaban. Sinamantala ng opisyal ang kaguluhan, kamandat ng patalim at pinutol ang maliit na daliri ni Hutch. Tumilamsak ang dugo sa lawa at agad na nilamon ng isda ang naputol na daliri. Sa oras ng kanyang pagkagulat, nakasalo pa ng isang suntok ang kalaban na nagpahulog sa kanya sa tubig. Ngunit ilang sandali lang, muling lumitaw si Hutch mula sa tubig. Lubusan ng nanlamig ang kanyang mga mata. Tuluyan ng nilamon ng galit ang kanyang katinoan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpigil, nagpakawala ng malulupit at nakamamatay na mga atake. Ang kabina ng bangka ay agad na naging isang madugong larangan ng kamatayan. Ganap nang nagising ang tunay na makinang pumatay. Matapos ang laban, nakipag-ugnayan si Hutch sa kanyang kapatid na si Harry. Nag-usap sila tungkol sa bakasyong minsang ginugol nila sa bayang iyon noong sila'y bata pa. Sa alaala nilang iyon, ng tawanan at saya, para bang wala silang pinagkaiba sa mga normal na pamilya. Ngunit ngayong nakabalik siya, napagtanto niyang mas komplikado ang bayang ito kaysa sa inaakala at malayong maging kasing palakaibigan ng kanyang alaala. Isiniwalat ni Harry ang katotohanan, simula pa noong Prohibition era,
naging mahalagang ruta ng smuggling ang bayang ito. Ang paulit-ulit na pagdala ng kanilang ama sa kanila dito para di umano'y bakasyon ay isa palang takip sa mga lihim na misyon. Nagbabala rin si Harry na malapit ang lokal na pulisya sa isang malaking sindikato, kaya't tiyak na ayaw nilang may kagaya ni Hutch na gumagalaw sa kanilang teritoryo. Samantala, si Wyatt, ang tunay na may kapangyarihan sa bayan, ay nag-iinspeksyon sa freight yard. Ang mga container ay hindi karaniwang kargamento, kundi mga mapanganib na materyales na sapat para mapasama ang isang leader ng sindikato sa Interpol's Most Wanted list. Biglang nakatanggap si Abel ng tawag mula sa tauhan niya. Sa nanginginig at napapahiya nitong tinig, iniulat na ang tila ordinaryong turista ay malubhang nakasakit sa kanila sa loob lamang ng ilang minuto. Nag-alab ang galit ni Abel sa narinig, ngunit napagtanto rin niyang hindi pangkaraniwang tao ang bisitang ito. Dahil dito, kusang tumawag si Hutch sa kanyang kontak at inamin ang tunay na sitwasyon ng bayan. Ipinaliwanag ng kontak na ang tila tahimik na bayan ay isa palang mahalagang ruta para sa pandaigdigang smuggling at mga ilegal na kalakalan. Puting pulbos, armas, at mas mapanganib pang bagay ang dumadaan dito upang ipuslit sa iba't ibang panig ng mundo. Sa likod ng lahat ng ito ay isang misteryosong babae na nagngangalang Lendina. Hindi siya basta-bastang pinuno ng sindikato, kundi isang kilalang personalidad sa international dark web. Ang bayang ito ay maliit na bahagi lamang ng kanyang malawak na imperyo. Hindi siya nakatali sa dugo o tradisyonal na mafia, kundi umaasa sa isang tapat at walang awang hukbo upang kontrolin ang daloy ng droga, armas, at impormasyon sa dilim. Malinaw na nagbabala ang kontak, kung may maglakas loob na gambole ng kanyang mga plano, hindi lang sila basta pupuntahan ng kanyang mga tauhan na may dala-dalang baril. Dadalhin nila ang buong pamilya ng kalaban sa harap ng kanyang pintuan at papatayin isa-isa sa harapan niya, pinapanood ang bawat sandali ng pagkawasak. Pinayuhan si Hutch ng kontak na pansamantalang i-escalate ang sitwasyon. Humiling si Hutch ng impormasyon tulad ng address. Nagbigay ng lead ang kontak ngunit binalaan siya na sa pagkakataong ito, siya'y mag-isa na lamang. Kasabay nito, tumanggap ng tawag si Wyatt mula kay Lendina. Sa telepono, sinabi niyang iyon na ang huling pagkakataon na tutulong siya sa transportasyon ng mga kalakal at ang utang na iniwan ng kanyang ama ay doon na matatapos. Ngunit hindi pumayag si Lendina. Sa halip, mariin niyang ipinahayag na ang ganitong uri ng utang ay hindi kailanman mababayaran. Para bang isang malupit na hatol ang kanyang mga salita, tuluyang pinawi ang pag-asang makakawala si Wyatt. Kaagad niyang inutusan si Sheriff Abel na agawin ang pinakamahalagang bagay kay Wyatt upang ipaalala kung sino ang tunay na makapangyarihan sa bayang ito. Habang kinikidnap ng mga tauhan ni Abel ang anak ni Wyatt at ibinibigay kay Lendina, biglang sumugod si Hutch sa warehouse na may dalang lata ng gasolina. Walang pag-aalinlangan niyang binuhusan ng gasolina ang mga kalakal at salapi. Malamig at matatag ang kanyang tinig nang sabihin niyang kung susunugan ang lahat ng iyon, hindi lang magiging dagat ng apoy ang lugar, kundi kakaharapin din ng mga nakaligtas ang matinding galit ni Lendina. Isang simple ngunit imposibleng huwag pansining kondisyon ang kanyang inilahad, gusto lamang niyang makatakas ng ligtas kasama ang kanyang pamilya, at ayaw na niyang palalin pa ang sitwasyon. Ngunit tinawanan lang siya ni Abel at sinabing mula nang dumating siya sa bayan, ilang tao na ang na-hospital. Hindi siya naniniwalang isang ordinaryong ama lamang si Hutch. Tinawag niyang katawa-tawa ang sinasabing de-escalation. Nang itinaas ni Hutch ang lighter at ipinakitang maaari niyang sindihan ang pera at kalakal anumang oras, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Abel. Ngunit mabilis din siyang nagbago ng tono at, may galit sa mukha, sinabi niyang maswerte si Hutch ngayon at pinaalis siya, kundi papatayin siya agad-agad. Habang palabas na si Hutch, nasalayan niya ang anak ni Wyatt na si Max, nakagapos at halos matamba mula sa kotse. Bahagyang nag-alinlangan siya, ngunit pinili niyang huwag makialam. Subalit, sa di kalayuan, bigla niyang ibinalik ang sasakyan. Nagwakas ang labanan sa warehouse sa gitna ng putukan at mga sigaw. Basang-basa ng dugo, hinihingal si Hutch habang hinihila palabas si Max mula sa dagat ng apoy. Nilamon ng apoy at mga sumasabog na kemikal ang buong freight yard. Samantala, natanggap na ni Lendina ang balita. Para siyang bulkan na sumabog sa galit. Ang pera, ang mga kemikal, pati na ang mga container na biolohikal ay nawasak. Mas malala pa, lahat ng kanyang tauhan ay nalipol at nailigtas pa ang anak ni Wyatt ng misteryosong kaaway. Gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng taong ito, ngunit iniulat ng kanyang tauhan na walang impormasyon tungkol sa kanya, maliban sa isang kakaibang detalye, kasama niya ang kanyang pamilya. Lalong nagngit-ngit si Lendina sa natuklasan. Samantala, dinala ni Hutch si Max sa log cabin ng kanyang ama.
Nakaalis na sa panganib ang kanyang pamilya, at bahagyang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang puso ni Becca ay puno pa rin ng pangamba. Alam niyang hindi na kayang itaboy ni Hutch ang panganib palayo sa kanilang pamilya. Ang pangakong iiwas siya sa karahasan ay agad nang nasira. Pinagtanong niya si Hutch kung bakit muli na namang isinugal nito ang kanilang pamilya. Nauunawaan din ni Hutch na wala nang balikan sa landas na tinatahak niya. Inamin niyang hindi na niya makokontrol ang sitwasyon at iminungkahin. Iwan na siya ni Becca kasama ang mga bata. Ngunit hindi umatras si Becca. Bagaman luhaan, mariin niyang sinabi na anuman ang mangyari, siya ay isang ama pa rin, haligi ng pamilya, at ang lalaking palagi niyang pinaniniwalaan. Hindi siya pumili ng pagtakas, kundi ipinaglaban na harapin ni Hutch ang problema at tapusin ito. Pagkatapos, kusang hinarap ni Hutch si Wyatt. Sa pagkakita sa kanya, nag-alab ang galit ni Wyatt at nagtanong kung bakit nandito pa rin siya sa bayan. Hindi siya hinarap ni Hutch ng direkta, bagkus malamig niyang sinabi ang katotohanang siya mismo ang nagligtas kay Max at ligtas ito. Unay inakala ni Wyatt na pinuprovoke siya at lalo pang nagalit. Ngunit nang ipunto ni Hutch na ang tunay na banta ay hindi siya, kundi si Lendina, saka lamang natauhan si Wyatt. Lalong nangamba si Wyatt nang malaman niyang winasak ni Hutch ang lahat ng kalakal, pera, at kemikal ni Lendina. Nagbabala siya kay Hutch na ang kalupitan ni Lendina ay lampas sa imahinasyon. Minsan na nitong pinaslang ang buong angkan dahil lamang sa mas maliit na dahilan. At ngayon, dumating na siya kasama ang kanyang hukbo. Cutscene, lumabas si Lendina mula sa elevator, kasunod ang kanyang armadong grupo. Binalot ng dilim ang pabrika. Sa malamig niyang utos, sabay-sabay yumangay ang mga makina ng convoy, hudyat ng pagsisimula ng isang malagim na pagyusig. Sa kabilang panig, naalala ni Wyatt ang huling habilin ng kanyang ama. Plano nitong harapin si Lendina, ngunit napatay siya bago pa man makilos. Ang sandatang iniwan niya ay nabalot na ng alikabok at kalawang. Sa huli, nagkasundo sina Hutch at Wyatt na iliga si Lendina sa amusement park ng bayan. Agad na pinalikas ang mga turista, umalis ng nagmamadali at may kasamang libreng tiket bilang kabayaran. Sa rurok ng tensyon, biglang lumitaw ang isang figura, ang kapatid ni Hutch na si Harry. Hindi nagtagal, dumating din ang kanilang ama. Walang pag-aalinlangan, agad silang naghiwa-hiwalay at nagtanim ng mga bomba sa mga mahalagang lugar, tahimik na naghintay sa convoy ni Lendina na pumasok sa bitag. Samantala, iniulat ng tauhan ni Lendina na nakita si Hutch sa water park, habang ang kanyang asawa at mga anak ay nasa isang log cabin sa kagubatan. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na lipulin ang lahat doon, walang iiwan. Samantala, nakaramdam si Becca ng bigat ng sitwasyon at gumawa ng dahilan upang maglakad-lakad, pinanatili ang mga bata sa loob ng bahay. Dumating na ang convoy sa amusement park gate. Ganap nang tinanggal ni Sheriff Abel ang kanyang maskara. Humarap siya kay Wyatt at idineklarang siya na ang bagong kapangyarihan sa bayan. Pagod na raw siyang utus-utusan at mula ngayon, siya na ang magiging tanging pinuno. Nagkunwari pa siyang nagbibigay payo kay Wyatt na sumuko upang baka sakaling makiusap siya kay Lendina para bigyan ito ng daan. Tinanong ni Hutch, paano kung tumanggi kami? Sagot ni Abel, mamamatay kayo. Nagkatinginan sina Hutch at Wyatt at sabay na sumagot, tinatanggap namin. Nakita ito ni Abel at agad na inutusan ang kanyang mga tao na magpaputok. Ngunit tinawag siya ni Lendina na walang silbi at agad na ipinasintensya. Dagsa ang mga armadong tauhan. Sa kanilang pagsugod, isa-isang na-activate ang mga nakatagong bitag. Nagliyab ang mga daan, umalangaw-ngaw ang mga sigaw at ingay ng bakal na nababasag. Ang amusement park, mga pathways, slides, at natumbang kagamitan, ay naging mga bitag na nakamamatay. Ginamit ni Hutch ang kanyang malikhaing talino upang gawing sandata ng kamatayan ang bawat laruan ng mga bata. Sa puntong ito, hiniling niya sa kanyang ama na nasa mataas na posisyon na magbigay ng cover. Samantala, natuklasan din ng bahagi ng puwersa ni Lendina ang kinaroroonan ng pamilya ni Hutch. Ngunit bago pa man sila malapitan, biglang lumabas si Harry mula sa pinagtataguan. Parang kidlat ang kanyang galaw at sa iglap lamang, pinabagsak niya lahat ng kalaban. Kahit si Kartosh, ang pinakapinagkakatiwalaan ni Lendina, ay hindi nakaligtas at agad ding natalo. Samantala, si Hutch, gamit ang mga nakaplanong bitag, ay nalipol ang karamihan ng mga kalaban sa amusement park. Sa puntong ito, lumitaw mismo si Lendina at galit na nagtanong kung sino ang nag-utos kay Hutch. Mariin niyang sagot, walang sino mang nag-utos sa kanya. Dinala niya lang ang kanyang pamilya para sa bakasyon at nais lamang gumawa ng sariling alaala. Matapos ang malamig niyang tinig, sumugod ang dalawang babaeng asasin. Malupit ang kanilang koordinadong atake.
Sa kabila ng buong pagsisikap ni Hutch, mabilis siyang nadala at nalagay sa panganib. Sa utos ni Lendina, lalong tumindi ang pagnanasa ng kanyang mga tauhan na tapusin siya. Ngunit biglang, mula sa sariling dugo, bumangon si Wyatt at pinaputukan ang isa sa mga assassin. Ang natitirang babae ay nagsisigaw na sumugod sa kanya ngunit agad ding napatay. Lalong nag-alab si Lendina sa galit at mabilis na umatake, nakatutok ang kanyang sandata sa puso ni Wyatt. Sa huling sandali, lumitaw si Becca at iniligtas si Hutch. Nang magulat si Lendina at tinanong kung sino siya, buong tapang na sagot ni Becca, siya ang kabilang kalahati ni Hutch. Sa sandaling iyon, magkasama silang mag-asawa, at ang kanilang pagmamahalan ay naging pinakamatalim na sandata laban kay Lendina. Sa pagbagsak ni Lendina, nagsimulang gumuho ang buong imperyo ng krimen. Unti-unting naglaho ang usok sa water park, iniwan ang guho at katahimikan ng panalo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga federal agent. Sa harap ng pagkawasak ng parke at mga bangkay na nagkalat, sila'y labis na namangha. Ngunit biglang tumunog ang telepono mula Washington. Ang laman ng tawag na iyon ay nagbago ng kanilang saloobin ng 180 degrees. Sa huli, inihayag ng ahente na maaari na silang umalis. Sa pagtatapos ng kwento, inilabas ni Hutch ang kamera ng kanyang anak na si Sammy, ipinakita ang mga larawang kuha nila sa buong biyahe. Nakapaloob dito ang lahat ng pinagdaanan nila, ang maiinit na sandali ng pamilya at ang mga nakamamanghang eksena ng laban. Ngunit anuman ang nangyari, lahat ng ito ay mananatiling alaala na habang buhay na nakatatak sa kanilang mga puso.